Kamusta po sa inyo mga kapatid? Share ko lang po sa inyo, no? Kung sino ba si Jesus, kung sino ba si Jesus Christ, si Yesu Kristo. Sino si Jesus? Sino si Yesu Kristo? Ano ba ang pantanging papel ni Jesus? Saan siya nagmula? Ano ba ang kanyang personalidad? Maraming bantog na tao sa daigdig. Ang ilan ay kilala sa kanilang sariling komunidad, lungsod o bansa. Ang iba naman ay tanyag sa buong daigdig. Gayunman, hindi naman nangangahulugan na kung alam mo ang pangalan ng isang bantog na tao ay talagang kilala mo na siya. Hindi ito nga hulugan na alam mo ang mga detalye hinggil sa kanyang pinagmulan at kung ano talaga ang personalidad niya. Ang mga tao sa palibot ng daigdig ay may nalalaman tungkol kay Yesu Kristo. Ang mga tao sa palibot ng daigdig ay may nalalaman tungkol kay Yesu Kristo, bagamat nabuhay siya sa lupa mga 2,000 years na ang nakalilipas. Gayunman marami ang nalilito kung sino talaga si Jesus. Sinasabi ng ilan na isa lamang siyang mabuting tao. Inaangkin naman ng iba na si Jesus lamang siyang propeta. Naniniwala naman ng iba pa na si Jesus ang Diyos at dapat siyang sambahin. Dapat nga ba? Naniniwala naman ng iba pa na si Jesus ang Diyos at dapat siyang sambahin. Dapat nga ba? Mahalagang malaman mo ang katotohanan tungkol kay Jesus. Bakit? Sapagkat sinasabi ng Biblia ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo. Ang tanging Diyos, ang tanging tunay na Diyos at sa isa na iyong isinugo, si Yesu Kristo. Ang pagkaalam ng katotohanan tinggil sa Diyos, Jehovah at kay Yesu Kristo ay maaaring umakay sa buhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa. Bukod diyan, ipinakita ni Jesus ang pinakamabuting halimbawa kung paano mamumuhay at kung paano pakikitunguhan ng iba. Sa unang kabanata ng aklat na ito, tinalakay natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Talakayin naman natin ngayon kung ano talagang itinuturo ng Biblia hinggil kay Yesu Kristo. Ang pinangakong Mesiyas. Sa loob ng matagal na panahon bago pa isilang si Jesus, inihula na sa Biblia ang pagdating ng isa na susugo ng Diyos bilang Mesiyas o Kristo. Ang mga titulong Mesiyas mula sa salitang Hebreo at Kristo mula sa salitang Griego ay kapwa nangangahulugang pinahiran ang ipinangakong isa na ito ay papahiran o hihirangin ng Diyos sa isang mantanging posisyon. Sa susunod na mga kabanata ng aklat na ito, mas marami pa tayong matutuhan tungkol sa mahalagang papel ng Mesiyas, katuparan ng mga mangako ng Diyos. Malalaman din natin ang mga pagpapalang idudulot sa atin ni Jesus maging sa ngayon. Gayunman, bago isilang si Jesus, walang alinlang marami ang nag-isip sino kaya ang magiging Mesiyas. Noong unang siglo CE, lubusang
kumbinsido ang mga alagad ni Jesus ng Nazaret na siya ang hinihulang Mesiyas. Isa sa mga alagad na isang lalaking nagngangalang Simon Pedro ang hayagang nagsabi kay Jesus, "Ikaw ang Kristo." Basahin niyo na lang po yung verse. Ngunit paano nakatitiyak ang mga alagad na iyon? At paano tayo makatitiyak na si Jesus nga ang ipinangakong Mesiyas? Ang mga propeta ng Diyos na nabuhay bago si Jesus ay humula ng maraming detalye tungkol sa Mesiyas. Ang mga detalyeng ito ay tutulong sa iba na makilala siya. Maaari nating ilarawan ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan. Ipagpalagay nating inutusan kang magpunta sa isang abalang istasyon ng bus o tren o sa isang paliparan para sunduin ang isang taong hindi mo pa nakita kailanman. Hindi ba makatutulong kung may magbibigay sa iyo ng ilang detalye tungkol sa kanya sa katulad na paraan sa pamamagitan ng mga propeta sa Biblia? Nagbigay ang Diyos ng halos detalyadong paglalarawan kung ano ang gagawin ng Mesiyas at kung ano ang daranasin niya. Ang katuparan ng maraming hulang ito ay tutulong sa mga tapat na makilala siyang mabuti. Isaalang-alang dalawa lamang na halimbawa. Una, mahigit na 700 years pati una, hinihulang ni Propeta Mikas na ang ibinangakong isa ay isisilang sa Bethlehem, isang maliit na bayan sa lupain ng Huda. Saan ba aktwal na isinilang si Jesus aba? Sa mismong bayang iyon. Ikalawa, maraming siglo patiuna tinukay ng hula na nakaulat sa Daniel 9 talata 25 ang mismong taon kung kailan lilitaw ang Mesiyas. Pinatutunayan ng katuparan nito at ng iba pang hula na si Jesus ang pinangakong Mesiyas. Maging maliwanag ang karagdagang patotoo na si Jesus ang Mesiyas noong magtatapos ang 29 CE ng taon nang lumapit si Jesus kay Juan na tagapagbautismo para magpabautismo sa ilog Jordan. Nangako ang Diyos na bibigyan niya si Juan ng isang tanda upang makilala nito ang Mesiyas. Nakita ni Juan ang tanda na iyon noong bautismoan si Jesus. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa nangyari pagkatapos na mabautismoan ay kaagad na umahon si Jesus mula sa tubig. At narito, ang langit ay nabuksan at nakita niyang bumababa na tulad ng isang kalapati ang Espiritu ng Diyos na lumalapag sa kanya. Narito, may tinig din mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal na aking sinang-ayunan." Pagkatapos makita at marinig ang pangyayari, hindi nag-alinlangan si Juan na si Jesus ay sinugo ng Diyos nang ibuhos sa kanyang espiritu o aktibong puwersa ng Diyos. Sa araw na iyon, si Jesus ay naging Mesiyas o Kristo, ang isa na hinirang upang maging leader at hari. Malinaw na ipinakikita ng katuparan ng hula sa Biblia at ng mismong patotoo ng Diyos ni Jehovah na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Ngunit sinasagot ng Biblia ang dalawang pangmahalagang tanong tungkol kay Yesu Kristo. Saan siya nagmula at ano ba ang kanyang personalidad? Yan mga kapatid, sa susunod ko na i-upload yung sa
susunod ko na i-upload to. Saan nagmula si Jesus at yung isa. Yung isa dyan. Yung isa. Masyado kasing mahaba eh. Ito. Maraming salamat po sa inyo. Sana naintindihan nyo po, no? Follow, like, and share po. Ayun lang po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Basahin nyo po yung Bible nyo. Mas maganda na basahin nyo po yung Bible, yung Biblia, yung salita ng Diyos para makilala nyo si Lord ng lubusan pa, mga kapatid. Ayun lang po. Maraming salamat po sa inyo. God bless.